Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Salamat po sa inyong pag-attend. At higit sa lahat, salamat po sa ating Panginoong Diyos dahil sa pagkakataon po ito na mabigyan niya po tayo ng pagkakataon na magsama-sama upang siya'y purihin at sabayin sa kanyang dakilang pangalan. At kayo na rin na makapagbigay po ako ng makapagbahagi po ako ng mga salita, aral ng mga salita na nanggagaling po sa Biblia na siyang salita ng ating Diyos. So, sa umaga pong ito, as we know, the campaign period in our country is ongoing. I can say that whenever the election is coming, we became divided, nagkakaroon ng pagkakabahabahagi sa mga tao pagdating ng eleksyon. Because we have different perspective, we have different beliefs, we have different favorite candidates. And every election is divisive to the point that others tend to unfriend those people who are yung hindi sang-ayon sa gusto niyang iboto. Minsan nga narinig ko yung sinasabi ng iba, ang gusto mong iboto ay si ganito. Feel free to unfriend me. Kahit na magka-away tayo, ito ang gusto ko, yan ang gusto mo, hindi tayo magkakasundo. And we are very concerned about the politics because all of us are taxpayers. Yun yung isa pang rason kung bakit tayo concerned sa ating bansa, sa ating community. Umaasa tayo na yung ating ibinabayad na buwis ay hindi sana masayang o hindi mapunta sa korupsyon. Kaya tayo, gusto natin magkaroon tayo ng isang leader na sa palagay natin mabibigyan tayo ng mga magandang polisiya sa ating bansa. At sa ating pag-aaralan ngayong umaga, tungkol ito sa political system na lumaganap sa panahon ng ating Panginoon sa Kristo, na mapagkukuhanan natin ang aral sa kasalukuyan nating sitwasyon. Ano ba ang ating dapat ugalin o ikilo sa ating kasalukuyang panahon? So, simulan ko na po ang pagbabasa sa ating Biblia dito po sa aklat ng in Book of Matthew, chapter 22, verse 15 to 17. Ganito po ang ating mababasa. So, then went the Pharisees and took counsel how they might entangle him in his talk. And they sent out unto him their disciples with the Herodians, saying, Master, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth. Neither carest thou for any man, for thou regardest not the person of men. Tell us therefore, what thinkest thou? Is it lawful to give tribute to Caesar or not? Nang magkagayoy nagsialis ang mga Pariseo, na nangagsangkulian sila kung paano kaya mahuhuli nila siya sa kanyang pananalita. At sinubo nila sa kanya ang kanilang mga alagad na kasama ang mga Herodiano na nagsisipagsabi, Bro, nalalaman namin ikaw ay totoo at itinuturo mong may katotohanan ang daan ng Diyos at hindi ka naninimig kaninuman sapagkat hindi ka nagtatangi ng tao. Sabihin mo nga sa amin, ano sa akala mo? Matuwid bagang bunuwis kay Cesar o hindi? Yun ang tanong sa kanya. Is it lawful to give tribute to Cesar? Tama bang magbayad ng buwis sa... So, because ano ba ang issue sa... every time na makakabasa po tayo ng mga pangyayari sa Biblia. Ano ba yung panahon na meron sa kanila? Ano ba yung nangyayari nitong panahon ito? Ano ba yung issue nito? Ano ba yung problema sa pagbabayad ng buwis ng mga panahon ito? Bakit kailangan itanungin sa kanya kung matuwid bang bumuwis sa gobyernong Romano ng panahon nila? So because kung titignan natin ang history, ang Judea o ang Israel ay naging annex ng Imperium Roman, ng Roman Empire. Sabi ng annex, naging extension siya ng territory because during that time, they were under captivity. So, siyempre, nasasakop sila ng Roman Empire. So sila ay
extension ng teritoryo ng bansang nakakasakop sa kanila. So yung mga pamamahala, mga polisiya, mga anumang alituntunin na lumalaganap na nagaganap sa kanilang bansa ay nanggagaling kung sa king, sa hari ng Roman Empire. Dahil yun yung nakakasakop sa kanila. So ano ba yung issue? Bakit kailangan talunin yung tungkol sa pagbubuwis? Meron bang problema rito sa pagbabayad ng buwis? Alamin natin yung historia, no? Kung pag-aaralan po natin, according sa mga historians na nabuhay ng panahon yan, katulad ni Claudius Josephus, no? Yung mga nagtala ng history ng mga nangyari ng pananakop ng Roman Empire, marami silang binabayarang buwis ng panahon po na yan, nung sila isakop ng Roman Empire. Isa po dun sa nabasa ko, yung isang klase po na tax na kanilang binabayaran, yung sinasawag na yung head tax. No? Kung matatandaan niyo po, kung yung kasaysayan ng Panginoong Hesus, kung siya ipinagbubuntis na ng kanyang ina, no? Di ba po umuwi sila papuntang Bethlehem para magpakala. Ano? Yun po yung kautusan na galing sa Cesar, sa hari ng Roman Empire, para ma-calculate nila kung magkano yung kanilang masisingil na buwis, kung ilan yung taong kanilang masisingil na buwis. So yun yung isa sa binabayaran nilang buwis ng panahon na yun. Isang klase po, yung tinatawag na land tax. At ayan po, ay sang-ayon yan sa Biblia. Mamaya titignan natin yung kanilang sitwasyon o kasaysayan. So isa din yung land tax, no? Yung pagbubuwis doon sa mga estate, property. Kumbaga sa panahon natin ngayon, kung ikukumpara natin yan yung amilyar. No? Tama po. Yun yung amilyar na sa panahon natin itatawag. Yun yung kanilang mga binabayarang buwis ng panahon yan. At yung pinagkakakitaan ng mga tax collector o pinagmumula ng korupsyon, yung tinatawag na yung custom system, no? Ay, ang custom system na yan, mayroong mga nakatalagang receipt of custom o mga collector ng buwis para po silang mga toll keepers, no? Usually nakalagay yan sa mga pantalan, sa mga gateway, no? Sila yung naniningil ng buwis kung mayroong magpapasok ng mga goods and products sa isang city, no? Para kung sa panahon natin ngayon, kung iahambing natin, yung tinatawag na taripa, yung sinisingil lang yung buwis. Yan yung isa sa mga trabaho ng mga tinatawag na tax farmers, no? Yan yung kanilang trabaho sa custom system. Bureau of Custom, di ba yan ang trabaho ng Bureau of Custom? So, isa sa pinagkakakitaan nila na pinakamatinding yung korupsyon na nagaganap ng panahon nila, yung tinatawag na tax farming. Ano? Doon nga nakita ng Panginoong Hesus si Apostol Matthew o tinatawag na Levi. Sa aklat po ng Mark chapter 2, basahin ko na po sa inyo yung patunay, na mayroong mga itinatalagang Office of Tax Collection na inilalagay sa mga city gates, no? Sa Mark chapter 2, dito po sa verse 14, ganito po ang nakasulat. Sa English, ang Panginoong Jesus po, ang sabi, and as he passed by, ang Panginoong Jesus po, kung siya'y dumaan, he saw Levi, the son of Alphaeus, sitting at the receipt of custom, and said unto him, follow me, and he rose and followed him. No? At sa kanyang pagdaraan, ay nakita niya si Levi na anak ni Alphaeo, na nakaupo sa paninila ng buwis, at sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin at nagtindig siya at sumunod sa kanya. No? Doon niya nakita si Levi o si Matthew na nakaupo doon sa receipt of custom. At yun nga yung trabaho ng mga tax farmers or no publicans. Yan.